Legendary game ni Victor Wembanyama, nag-alien mode sa Game 3, tanggal angas ni Anthony Edwards, magkakagulo pa, mananapak si Jaden McDaniels. So Game 3, Minnesota Timberwolves versus San Antonio Spurs. Will opening quarter, right away sumalampak agad ang alien sa kanyang alley-oop dunk. Hindi lang isa kundi dalawang beses, back to back. Butata pa ang inabot sa kanya sa play na to ni Jaden McDaniels. Back-to-back block din yan. Simula pa lang alien mode agad si Wemby. In transition, kumana pa ng end 1. Hindi pa natapos dyan dahil pinagpagpa ni Victor Wembanyama sa play na to si Rudy Gobert with 11-1 start for San Antonio Spurs. Timeout agad ang Timberwolves. In less than 4 minutes, kota na agad si Wemby with 9 points, 5 rebounds at 2 blocks. Umabot pa ang run ng Spurs sa 14-1 bago nabasag ng putback ni Rudy Gobert na nasundan pa ng first 3-pointer ni Naz Reid. Biglang nabuhayan ng Wolves nang ilabas si Wemby. Attack mode sa ilalim si Rudy Gobert at under 2-minute mark. Finally, nagparamdam na rin si Anthony Edwards. Mainit na tinapos ni Ant-Man ang unang quarter sa kanyang 10 straight points, including itong buzzer beater 3-point shot. Hype na hype si Edwards dahil yung double-digit lead baba na lang sa isa, 22-23. Second quarter, hindi pa tapos si Anthony Edwards. Kumana na naman ang pull-up jumper to take the lead. Bumawi naman agad ng awkward alley-oop play-up si Wemby. Kaso napabayaan naman si Jaden McDaniels sa kanyang corner 3-point shot. Kaso right away, binura na naman niya ng Spurs libre si Carter Bryant. Pero Julius Randle, abay ng gigil sa alien posterized dunk in your face. Napatayo ang buong bench ng Wolves sa ginawa ni Randle. Grabe yun, kaso bumawi naman agad si Wemby with his end 1 dunk. Under 4 minutes, Shannon Jr. may masamang bala kay Cornet. Monster posterized attempt. Sayang nga lang at di na kumpleto yan. Pero kinumpleto naman ni Rudy Gobert itong kanyang putback dunk. De'Aaron Fox finally napastep up na rin down the stretch. Pero Jaden McDaniels tinapos ang first stop sa isa na namang buzzer beater 3-point shot. Tabla sa all-51 halftime. Start of the third quarter, Stephon Castle kumana agad ng wing 3-pointer na sinagot naman agad sa kabila ni Rudy Gobert. Kaso napabayaan naman si Wemby sa kanyang wide open 3-point shot na nasundan pa ng emphatic left-handed throwdown ni Devin Vassell. On the run ng San Antonio Spurs, Julian Champagnie nakabutas na rin beyond the arc. Buti na lang to the rescue si Edwards at under 6 minutes. Finally, Ayo Dosunmu after ng injury nakapagtala na rin ng field goal. Pero under 4 minutes, eto't muntik magkagulo at magkarambol sa loob ng court. Involved na naman si Castle at Jaden McDaniels. Kamuntikang abutin si Castle kay McDaniels. Butit agad ding napagitnaan. Down the stretch, muling nakagawa ng run ng Spurs at natapos ang third period. Tanga nilang 7-point lead, 86-79. Fourth and final quarter, unstoppable pa rin si Wemby na so far meron ng 32 points at 13 rebounds, shooting 11 of 15 sa field. Hype na hype ang alien, pero Julius Randle pinatahimik agad dyan sa kanyang 200 dunk na nasundan pa ng layup ni Shannon Jr. Ganda ng laban, butata pa si Wemby kay Rudy Gobert. Problema pa ng Spurs halfway mark, nasungkit na rin ni Victor Wembanyama ang kanyang ikalimang foul. Pero no problem para sa alien, gandang pasa kay Dylan Harper, 104-100. Halimaw si Wemby, heto't hindi pa tapos, kumana pa ng another 3-pointer with 37 points. Wala nang isang minuto, daming minintis na tikada sa labas ng Wolves. Sayang at sa uli, panalo ang San Antonio Spurs 2-1. Legendary game ni Victor Wembanyama.